Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, ayan, gagawa tayo ng emergency light. So, marami kasi nagtatanong, paano ba ulit gumawa daw? Kasi nahihirapan na silang hanapin yung emergency light natin. Ang dami na kasi ng video na nakaraan, medyo matagal na yon. So, gawa lang tayo ng review, tsaka quick way para makagawa ng solar emergency light. So, meron kasi ako ditong 10 watts na solar panel. Ayan, 10 watts yan. Nabili ko to kay Solar Dagupan. Naka-discount kasi mga ka-DIY. Kaya bumili ako ng 5 para sa ating giveaway. So, may 5 mananalo ng solar emergency light. So, ituturo ko lang saglit kung paano to gawin. Tapos, ipaparapol natin. So, mamaya abangan nyo sa dulo ng video kung paano kayo mananalo ng solar emergency light na merong, ayan, 10 watts solar panel. At saka ayan, may battery na siya. Kompleto na yun eh. Ipakita ko lang kung paano siya kadali i-assemble mga ka-DIY. Bali, yung una natin gagawin is yung ating junction box. Ito kasing junction box na to meron ng mga free butas. Ayan o. So, yung isang butas, ayan, sakto na sa switch mga ka-DIY. Tinanggal ko na lang yung isang maliit na butas na to. Tapos, sinalpak ko na yung switch. Tapos, ito naman, binutas ko lang gamit yung ating drill para sa ating solar input. So, ayun lang yung una nyong gagawin. Tapos, yung battery pack, ito pala, ito ay 3S1P. So, naka-series lang naman to. Ayan, main negative. Ayan, pag ganyan lang, positive. So, marami naman na tayong video paano gumawa ng battery pack. Tapos, meron na siyang BMS. So, ganyan lang siya. Meron lang ako 2 wire kasi input-output. So, yung isa papunta sa ilaw. Yung isa naman is input galing sa solar charging natin. So, ayan, yung battery pack. Yung pangalawa nyong ipe-prepare. Madali lang naman to mga ka-DIY. Naka-series lang yan. So, kung wala kayong pang spot weld, pwede nyong hinangin. Meron na rin tayong mga tutorial paano maghinang ng 18650 mga ka-DIY. Tapos, syempre, yung ating receptacle para sa ilaw. Diyan ka muna. Tapos, yung ating bombilya. Ito yung meron kasi ako 3 watts lang eh. Tapos, ito ay 12 volts. 12 volts na ilaw mga ka-DIY ha. So, rekta ipapower natin itong ilaw na to gamit yung battery natin na 12 volts. 12.6. Tapos, para sa ating solar charging, so meron tayo ditong buck converter. Ano nga bang board to? Ito ay LM2596S. So, dito yung ating input. Diyan papasok yung ating solar, which is dito natin ikakabit sa connector na to. So, ikakabit lang natin tong wires na to dito sa ating female jack. So, ayan. Hinangin lang natin yan mamaya. Tapos, ito, yan, meron siyang output. Yung output natin dito, isa-set natin ng 12.6 mga ka-DIY para ma-charge yung ating battery. So, itong isa na to, ikakabit natin dyan for charging. Tapos, ito namang 2 wire na to, ito, yan. Tsaka ito. Ito naman yung papunta sa ating ilaw mga ka-DIY. So ito kaya putol yan, dadaan to sa switch. Itong 2 pula na to dito sa switch natin. And then kaya dito ko na siya kinabit kasi ito naman papunta rin sa battery eh. Kumbaga connected na siya mga ka-DIY. Ito pala ang sobra, tanggalin ko yung isa. Dapat ito yung isa nito is sa ilaw. Sa ilaw pala to yung isa. Tanggalin natin mga ka-DIY. Ayan, isa lang pala. Isa lang pwede na mga ka-DIY. Kasi itong isa is connected dito sa ating output papunta sa ilaw natin. So, ito, dito natin ikakabit. So, may polarity dapat yung ating receptacle kasi ang gamit natin is DC bulb na 12 volts. So, ang positive natin is yung, ayan, yung pinakailalim. Ito, yan yung positive. So, alin ba yung positive is itong side na to.
Tapos yung kabila, yung gilid, yan yung negative. So dito, yan, ikabit natin yung negative muna. Kasi may polarity to dahil DC, hindi siya AC light mga ka-DIY. Saktong-sakto to sa panahon ngayon kasi itong mga nakaraan, puro bagyo yung dumaan mga ka-DIY. Marami tayong mga kababayan ang nawalan ng kuryente, brown out. So sana sumali kayo at sana kayo po yung manalo at mapakinabangan nyo po itong simple project na to mga ka-DIY. Yan. And then ito, ikabit na natin sa ating, ito idikit ko na rin para hindi nagagalaw. Double-sided lang natin mga ka-DIY. Ikabit natin yung input ng ating solar charging. So, yung DC female sa ating input ng ating buck converter. Diba, ang daming ano dyan? Ang positive dyan, ito mga ka-DIY. Tapos ang negative, itong dalawang maliit. Tapos, i-fix na natin to sa ibabaw ng battery, itong ating buck converter. Siyempre, double-sided tape pa rin. Tapos, itong dalawang wire na to na pula, which is output natin to, mga ka-DIY, papunta sa ilaw, paparaanin lang natin sa ating switch. Yan. So, ngayon, meron na tayong mga connections. So, itong female na to, na dumaan sa switch, yan ang i-connect natin dito sa ating ilaw, output. And then, ito naman dalawa is sa battery, mga ka-DIY. Pero bago natin ikabit kasi yung board sa battery, dapat iset muna natin ng 12.6 itong board. So ngayon, i-adjust naman natin muna yung potentiometer para mag-output siya ng 12.6. Bakit pa ako gumamit ng buck converter? Kasi yung output ng ating solar panel is lagpas siya sa 12.6 mga ka-DIY. So dapat ma-regulate natin na maximum is 12.6 lang para hindi masira yung ating battery, mag-disconnect yung BMS. Kaya dapat may charging module tayo. So yan yung ating charging module. Yung solar panel pala na ipapamigay ko mga ka-DIY ay walang wire. So kayo na lang yung magkakabit. May nakalabel naman yan na positive tsaka negative. Kayo nang bahalang magkabit ng wire kung gaano kahaba. Depende kung saan nyo siya ipopwesto. Tapos sa kabilang dulo, lagyan nyo lang ng male connector na 5.5 by 2.1. So sakto to dun sa ating charging input. Yan. Madali lang naman to buksan. Madali lang lagyan. Yan. I-slide nyo lang, nakasarado na yan. So, check natin yung output voltage nitong ating solar panel. Lagay ko dito sa bintana, mga ka-DIY. Yan, check natin.
So, ayan, nakikita nyo, di ba, meron tayong 18.9. So, kapag kasi sinabing 12 volt solar panel, yung VOC niyan, minsan 18 o kaya 19 volts. So, ayan, no? Kaya dapat meron tayong controller, which is ito. Ngayon, i-input natin. So, ayan mga ka-DIY, nakasalpak na yung ating solar panel. So, ayan, nasa bintana, tapos ito yung input niya. Meron tayong 18 volts galing sa solar panel. Yung output natin dapat iset natin ng 12.6. So ngayon is naka 17.5 siya. Pihitin natin. Yan, nakikita nyo ba gumagalaw? Ayun, 16 na. Dapat yan ay 12.6 para ma-charge yung battery. Kahit 12.8 para ma-full charge niya talaga. Kasi hindi naman dapat saktong 12.6 eh. Okay na yan mga ka-DIY. So nakaset na yung output ng ating step down or buck converter. So sakto na yan, i-charge na yung ating battery. So tanggalin muna natin si solar. Ngayon, ito yung connection ng ating battery, di ba? Yung nakakonect sa BMS, ikakabit na natin yung ating buck. So, ganyan lang. Talpak lang. Umilaw kasi wala tayong blocking diode. Tapos ngayon, ito naman sa ilaw natin ikakabit. Ayan. And then, try natin isalpak yung battery. Ay, battery. Yung ating ilaw, mga ka-DIY. So, ayan o, di ba? Ayan. Sa charging, charging na siya niyan. Kaso, ang problema natin, yung backflow. Kasi nagba-backflow. Dapat pala lagyan din natin 'to ng blocking diode. Mga ka-DIY, kahit hindi pala natin lagyan ng blocking diode, okay lang naman kasi based sa testing ko, gumamit ako ng LabBench power supply. Ayan, nakaset siya ng same voltage ng ating solar panel. Kaya ito ginamit ko para lang makita ko na merong output or nag-i-input yung ating or nag-charge yung ating battery. So, based naman dyan, ayan o. Nakita nyo, charging naman tayo 10 watts. So, okay lang, wala namang problema. Hindi naman na nagcha-charge naman siya. Kasi yun yung iniiwasan natin is yung dahil sa backflow, mas malakas yung battery, hindi maka-push or hindi maka-charge yung ating input. So, sa setup naman natin, since tatlo lang yung battery, so kayang-kaya, mas mataas yung pressure ng ating power supply na 10 watts kesa dun sa battery. So, okay yan. So, okay na to. Ito na yung ating ipapamigay mga ka-DIY. So, paano ba manalo? So, may 5 winners tayo ha, ng ating solar emergency light. So, para manalo, check nyo lang yung link ng video sa video description. Yan is yung TikTok video ni Mrs. So, pa-heart naman mga ka-DIY. And then, pagka-heart nyo, yung video pala na yan is yung, papakita ko yung regalo niya sa akin na relo. Ayan, ang ganda. So, nabili niya to sa TikTok, ginawa niya ng surprise, mga ka-DIY, sinurprise niya tayo, di ba? Hindi lang ako yung may pa-surprise sa inyo, si Mrs. din nang surprise. So, binigyan niya ako ng relo, itulungan lang natin siya ma-promote yung video ni Mrs. Pagka-like nyo or pagka-heart ng video na yon, i-comment nyo lang sa video na to, mga ka-DIY, dito sa YouTube, yung TikTok account nyo na ginamit nyo para makita namin kung hinart nyo talaga yung video ni Mrs. And then, pipili na lang tayo ng random comment picker next week, 5 na mananalo ng ating solar emergency light. So, muli, paano manalo?
i-check nyo yung TikTok video ni Mrs. DIY, nasa baba po sa video description. I-heart nyo po yon, and then comment po kayo dito sa YouTube video ng inyong TikTok profile or username para ma-verify po namin na kayo yung nag-heart nung video niya. So, ang ganda niya, no? Napakamura lang nito mga ka-DIY. So, maraming salamat po, Mrs. DIY. O, di ba? Salamat kay Mrs. DIY. Nagkaroon tayo ng relo. Ito yung actual solar charging natin mga ka-DIY. So, ayan yung 10 watts. And then, nagkabit ako ng ating meter. So, nakikita nyo ba? Nasa 5.8 watts. 5.8. Ayan, hapon na kasi. So, ayan yung napuproduce ng ating solar panel. So, charging ang ating solar emergency light. So, tanggalin natin para makita nyo. So, kapag walang nakasalpak, 0 watts. So, 0 watts yan. Nakikita nyo ba? 20 volts, 0 watts. And then, pag sinalpak natin, so, ang goal natin is dapat mag-charge. So, natanggal. Ayan, 5.8 pag binalik natin. So, 5.8 watts. Yun. So, kahit walang blocking diode, okay lang. Charging naman siya mga ka-DIY. So, ayun lang. Maraming salamat mga ka-DIY. Thank you for watching.